Muli po, magandang gabi sa ating lahat mga kapatid at ngayon ay dadako na tayo sa ating devotional na may pamagat na God's Peace Keeps the New Heart. Ito ay matatagpuan pa rin sa devotional book ni Sister White na Sons and Daughters of God, April 7. At ang ating key text ay makikita sa Philippians 4:7. Ang sabi dito, "And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus." When we receive Christ as an abiding guest in the soul, the peace of God which passeth all understanding will keep our hearts and minds through Christ Jesus. The Savior's life on earth, though lived in the midst of conflict, was a life of peace. While angry enemies were constantly pursuing him, he said, "He that sent me is with me. The Father hath not left me alone, for I do always those things that please him." So kapag po tinanggap natin si Kristo sa ating buhay, tayo po ay makaranas ng tunay na kapayapaan na hindi po maipaliwanag sa tao. At nung si Jesus po ay namuhay siya dito sa lupa, kahit man sa gitna ng mga conflicts, ay makikita pa rin talaga sa buhay niya ang tunay na kapayapaan dahil nagtiwala siya sa kanyang Ama na nasa langit at ginagawa lang niya ang mga bagay na ikinalulugod ng Diyos. So ito ay parang isang paalala na din sa atin na sa gitna ng mga pagsubok ay maaari pa rin tayong makaranas ng tunay na kapayapaan sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos na nasa langit. No storm of human or satanic wrath could disturb the calm of that perfect communion with God. And He says to us, "Peace I leave with you, my peace I give unto you. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest. Bear with me the yoke of service for the glory of God and the uplifting of humanity, and you will find the yoke easy and the burden light." So, kahit pa po gaano kahirap ang sitwasyon o mga problema, mga hamon sa buhay, ang pagtitiwala at pagkikipag-ugnayan sa Diyos ay nagbibigay ng tunay na katahimikan at kapayapaan. At kapag tinanggap natin ang pananagutan na maglingkod para sa kabutihan ng ibang tao at para sa Diyos, maaasahan natin na ang mga hamon ay magiging mas madali na lamang at magiging mas magaan dahil sa presensya at tulong ng Diyos. At ang pagiging masunurin sa mga aral at halimbawa ni Jesus, katulad po ng pagiging meek at pagiging lowly niya in heart, ay magdudulot ng tunay na kapayapaan at kaligayahan sa ating buhay. At sa pamamagitan ng paglingkod sa iba at pagtanggap sa hamon ng buhay na may pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, maabot natin ang tunay na kapayapaan. Happiness drawn from earthly sources is as changeable as varying circumstances can make it, but the peace of Christ is a constant and abiding peace. It does not depend upon any circumstances in life, on the amount of worldly goods, or the number of earthly friends. Christ is the fountain of living water, and happiness drawn from Him can never fail. So, ang kaligayahan po na nagmumula sa mga bagay dito sa mundo ay pabago-bago po siya. So, magiging masaya ka lang kapag sagana ang buhay, pero kapag walang pera, nawawala yung kaligayahan sa puso. Pero yung peace, yung kapayapaan at kaligayahan na nanggaling kay Kristo, ay hindi po siya nakabase sa external factors na kahit wala ka pang work sa ngayon o na-failed ka man sa job interview mo, konti lang yung sales sa business, or hindi masagana ang buhay, wala kang pera, pero nandun pa din ang kagalakan sa puso mo. Andun pa din yung kapayapaan at kasiyahan. Kasi alam mo na si Kristo ang tunay na pinagmumulan ng kaligayahan at kapayapaan na hindi nagbabago. Every man's experience testifies to the truth of the words of Scripture.
The wicked are like the troubled sea when it cannot rest. There is no peace, saith my God, to the wicked. Sin has destroyed our peace. While self is unsubdued, we can find no rest. So, sabi po sa Bible, sa Book of Isaiah, na ang masasama ay katulad ng dagat na laging maalon, walang pahinga sa buong panahon. Dahil ang kasalanan po ay sumisira sa ating kapayapaan. Kunyari, sa work mo, gusto mong ma-promote, at dahil alam mong hindi ikaw ang mapropromote, siniraan mo yung katrabaho mo, so nagsinungaling ka. Nakuha mo nga yung gusto mo, na-promote ka nga sa work. Pero ang tanong, magkakaroon ka ba ng tunay na kapayapaan at kagalakan sa puso mo? Hindi, 'di ba? Knowing na may tao kang inapakan, knowing na hindi ka patas lumaban. So hangga't wala tayong kontrol sa mga sarili nating pagnanasa, hangga't hindi tayo nagpasailalim sa kapangyarihan at kautusan ng Panginoon, hindi talaga tayo magkakaroon ng tunay na kapayapaan. The masterful passions of the heart no human power can control. We are as helpless here as were the disciples to quiet the raging storm. But he who spoke peace to the billows of Galilee has spoken the word of peace for every soul. However fierce the tempest, those who turn to Jesus will find deliverance. His grace quiets the strife of human passion, and in His love the heart is at rest. So, sinasabi po dito na ang mga matitinding damdamin po ng puso ay napakahirap po kontrolin ng kahit sinong tao. Tulad ng sa kwento ng mga alagad na hindi makapigil sa bagyo, hindi rin po natin kayang pigilin ang mga emosyon natin. Ngunit si Jesus na nagbigay ng kapayapaan sa unos or sa bagyo ng Galilea, ay nagbigay rin siya ng kapayapaan para sa bawat kaluluwa. So, kahit gaano man po kasakit o kabigat ang mga pagsubok, ang mga sumasampalataya kay Jesus ay makakahanap ng kaligtasan. At ang biyaya niya ay nagpapahupa sa kaguluhan ng damdamin ng tao. At sa kanya pong pag-ibig, ang puso ay makakahanap ng kapayapaan. Ayan, dito po nagtatapos ang ating devotional at nagsasabi nga po dito na ang pagtanggap kay Kristo sa ating buhay ay nagdudulot po ng tunay na kapayapaan na hindi kayang maunawaan ng tao. So kahit po si Jesus Christ nung nandito po siya sa lupa ay inuusig siya, puno ng laban, maraming galit sa kanya, pero nanatili pa rin po siyang mapayapa dahil sa kanyang ugnayan sa Diyos. So, nawa po tayo din ay panatilihin natin yung ugnayan natin sa Ama, nang sa ganun ay magkaroon tayo ng payapang buhay. Bagos tayo ay nanirahan dito sa magulong mundo, pero kung konektado tayo sa Ama, ay mananatili pa rin po tayong mahinahon at kalmado. Tsaka, alam naman po natin na ang kaligayahan mula sa mga bagay sa mundo ay pansamantala lamang, ngunit ang kapayapaan mula kay Kristo ay patuloy at hindi po nagbabago. At sabi sa ating devotional na ang kasalanan ang nagdudulot ng kawalan ng kapayapaan, ngunit sa pamamagitan ng pagpapatawad at pag-ibig ni Jesus, ang puso ay naging mapayapa. So, nawa po na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng kapayapaan at tunay na kaligayahan na nagmumula sa ating Diyos. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.